Good morning guys. Tara kape. So meron ako nakitang news article from GMA7 wherein sinasabi dito na walang daw ng pera itong nagpapa-cash in or may GCash cash in service nang merong nag-attempt na magpa-cash in sa kanya. Ang sistema na nangyari is nagkaroon ng 3 failed transaction daw. Tapos after nung pangatlong transaction, sinilip niya yung kanyang GCash balance, nabawasan na siya ng around 30,000 pesos. So, paano nangyari to? Paano kaya naging posible na nakawan siya or nawalan siya ng pera by just scanning the QR? Ano ako is nag-search ako over dito sa thread netong GMA7, which is eto, and you can read na lang yung article ng GMA about this report. But merong isa na sa tingin ko posible ang nangyari. Well, 'di ba kapag may nagte-text sa ating mga link, bawal daw i-click yung link, 'di ba? So ito yung nabasa ko na sa tingin ko na posibleng nangyari. Ito from Christian Bray Coco. Mirroring, parang ni-remote nila cellphone mo after clicking a link or QR code. Tapos instead of the amount na in-input mo, pinapalitan nila ng higher amount. Yung first failed prompt, successful ngayon. Then, try ka naman ng another OTP, successful pa rin. Yung hanggang maubos yung laman ng GCash mo, late mo nang malalaman. So, napaisip ako dito kasi 'di ba, pwede ka mag-generate ng QR. Kunyari sa Facebook, pwede ka mag-generate ng QR na link sa Facebook mo. Na pag in-scan yung QR mo, dediretso yun sa Facebook. Sort of, nag-generate ka ng link. Parang ganun yung ginagawa. Posible na yung sinasabing wag natin i-click na link ay pwede nilang i-convert to QR. Kapag in-scan mo yung QR na yon, posible na napunta ka na doon sa link na dapat hindi mo pinipindot. Thus, possible din na nakapag-install na ng Trojan or ng virus because of just scanning the QR. Sa tingin ko, posible siya. IT ako, but hindi na ako ganun ka-updated sa lahat ng programming language. So, di ko masasabi definitely na pwedeng mangyari yan, but sa tingin ko na possible na yan yung nangyari. Because in-scan niya, para nag-open na rin yan ng link na yun yung hindi natin kiniklik kapag nakaka-receive tayo ng text. Thus, posibleng na-remote na ang kanyang cellphone at doon na nagawa yung mga transaction. So talagang guys, diba, makikita nyo nag-e-evolve itong mga scammer at hackers natin. Dati link lang, ngayon posible na rin pala ang QR na instead na i-click mo yung link na yon dahil in-scan mo, para ka na rin nag-click ng link. So ngayon, medyo magiging skeptical na siguro mga tao pa sa paggamit lalo ng QR. Well, sa tingin ko naman, kung hindi mo kakilala, doon ka talaga mag-ingat. Kung kakilala mo naman, kamag-anak mo, kaibigan mo, sa tingin ko hindi ka naman lolokohin ng kaibigan mo or kamag-anak mo, di ba? Well, madalas hindi. Pakiabangan na nga rin po ang video na ilalabas ko for tonight. For now, good morning po sa inyo.